What up mga solid subscribers, no? So ngayon guys, ang papanoorin po natin, video po ito ni Jiro Pages, no? Actually, lumabas po ito sa aking Facebook, hindi Facebook tuloy nyo. Sa, parang kung meron ka, YouTube news feed, no? Parang ganyan, no? Lumabas po siya, no? Very big shoutout po kay Jiro Pages, no? Kanya po itong video na to, no? All credits po sa kanya po itong video na to, no? So, okay. Ang title po nito is Horizon May Pasilip sa Ugali ni SB19 Still, no? Ano kaya itong ugali ni SB19 Still na may pasilip daw, no? So, okay guys, ayoko nang patagalin pa, panoorin na to. Hi 18, we just want to share this adorable story shared by Idol Group Horizon's youngest member Marcus about his experience with SB19 Stell's kindness. It happened before their Watson's performance. So, kindness pala guys, no? Okay, so I think nung merong mga tao dito guys, no, na kung nabasa nila yung caption na Horizon may pasilip sa ugali ni SB19 Still. Kasi yung mga ganyang caption talagang nakakot siya ng attention, no? Talagang hala, may masama bang ugali si Still, ba't may ganitong klase di ba? No? Okay. During their practice. I don't want to spoil anything. I don't want to spoil anything. Feeling ko mag-spoil nga ito ng konti kasi di ba grabe umabot sa gano'n. Yeah. So, napunit talaga yung pants ko. Kasi hanggang dito yung punit niya. As in, Bagong bili pa naman. Bagong bili yung Bagong bili ni pants mama, na yan. no? Tapos, napunit yun while we were training. And I was like, oh, this I don't have... Now hearing that, you'll agree that it's definitely a huge and a panic-inducing concern, considering that there's no spare pants available. And that's when our King Stell came in and gave the help Horizon they're badly needed. Anyone have spare pants? No one had. No one did in No our one room. from Horizon had one, but luckily, someone from SB19 Whoa! Hey! Whoa! And Stell was the one who to notice my pants and now it's still with me. So Kuya Stell, ibabalik ko siya. Well, ibalik niya. Parang kanina, friendin niya na eh. Nakamaskil na dun sa kwarto niya. So guys, kasi isa to sa pinakamahirap, no? Pag halimbawa may wardrobe malfunction or kung ano man, no? Talagang napakahirap niya, no? Hindi ko alam guys kung performance to mismong performance or practice or baka nasa isang lugar sila, no, na wala nang spare na pants si Marcus, no? And then andun that time si Still, no? So hindi ko alam kung performance to, no? Pero explain ko na sa inyo kung performance man to or what, no? Isa sa pinakamahirap po kapag napunitan ka ng ng suot or napunitan ka ng damit, ganun na wardrobe malfunction, no? Kaya kaming mga performers, no, share ko na lang experience ko, no. Kaming mga performers guys, 5 days before or kahit mga 4 days before, no, nagde-dress rehearsal kami, no. So anong purpose ng dress rehearsal, no? Ang dress rehearsal po, ginagawa po 'yun para maximize natin yung galaw natin. Unang-una, maximize natin yung galaw natin kung hanggang saan pag ini-stretch mo tong kamay na to is talagang kayang-kaya ng damit nyo. Pag nag-split ka ba, kaya ba ng damit mo, 'di ba? May mga ganun, 'di ba? Kaya ba ng damit mag-stretch, no? And 'yun, yung isang purpose nun, 'di ba? At the same time, doon mo na rin may kita guys. Pag in-stretch mo ba siya, may mga punit, no? So yun na rin guys, doon nakapasok yung mga punit, no? So I think pag napunit siya, it's either pwede mo siyang tahiin, lagyan mo siya ng garter, parang gano'n, no? Or pwede mo siyang bumili ka na lang ng stretchable, no, na pants or what, no? Ayun yung unang purpose ng dress rehearsal. So pangalawang purpose ng dress rehearsal is para ma-visualize nyo kung maganda ba yung costume nyo or meron kayong dapat palitan doon or mga pwede pang i-add sa costume nyo, no? So, isa yun ayun yung mga purpose ng dress rehearsal. Ewan ko lang po sa iba, no? Pero mostly yun po yung mga purpose ng dress rehearsal. Pwede rin guys, pwede idagdag doon is yung sa dress rehearsal, pasok din po doon yung sapatos, no? Kasi usually ito po yung mga struggle ng mga dancers, no? Pag pare-pareho kayo ng sapatos or kung kahit hindi mo pare-pareho, no? Pag nag-perform po kayo sa isang stage or excuse me, sa stage, no? Talagang darating doon yung point na baka madulas kayo, no? Kaya kailangan pati yung sapatos nyo is i-rehearse nyo, no? I-rehearse nyo yung sapatos nyo. Kung madulas ba yung sapatos nyo, kailangan nyo gawa ng paraan yan, manghiram kayo ng original na sapatos. Parang ganun guys, no? Kasi isa yun sa mga sa mga dilemma namin mga performers, no? So yun, kailangan nyo ng dress rehearsal weeks before. Mas okay kung weeks before, no, para mas magawan siya ng paraan agad-agad, no, na hindi agad, hindi pong mas malapit na yung performance na biglang ganun, no? So ayun guys, inuulit ko sa inyo, hindi ko po alam kung yung problema nila dito is
performance mismo or live performance mismo or baka training or baka parang nagagala lang sila, no? Tapos parang ganun. Hindi ko alam, hindi ko talaga alam. Kaya hindi, Kuya Stel, pag kailangan mo pa yung, pagka gusto mo yung pants, ibabalik ko na. Kung pwede, hindi mo naman kailangan sa kagala. This is just a heartwarming story, showing how kind, helpful, and still humble and approachable Stell is, despite their immense success. Also take note that this story could have actually just stayed unknown until Marcus decided to share this experience with his Kuya Stell. That's just our Stell, being the sunshine that he is. Tama, Even without no? So, kung hindi yun kinuwento ni Marcus, no? Talagang hindi na malaman na may ganong kwento si Stell, no? So, may kita nyo guys, babalik ulit ako sa topic guys na, alam mo yun, nadi-divide po yung mga fandom, no? So, dito may kita nyo ulit guys, no? Yung mga idol natin is magkakaibigan sila. Nagtuturingan sila na maayos, nagbibigayan sila, they treat each other na parang magkakapatid na po talaga, no? So, ganun, no? Kaya tayo sana, even though na alam nyo na, yung mga fandom po is iba-iba yung pangalan, no? Pero please, stop po natin yung fan wars, no? Kung meron man mga ganyang moment, no? Kasi, up to this day, guys, sabihin ko sa inyo, no? Member po ako sa ibang mga group, no? Yung mga group na fandom, no? Kasi syempre kailangan ko rin kumuha ng mga updates regarding doon, di ba? And meron po talaga ako nakikita mga fandom na talagang mo na, hindi maganda yung touring sa gantong fandom, no? Okay, ayun lang. Kaya sana please stop natin. Nakikita niyo yung mga idol natin, magkakaibigan, yun. Tapos tayo pang mga fans, no? Tayo po yung parang may tendency na sumira ng pangalan nila. Pero kaya please stop po natin yan, no? Kasi hindi nakakatulong eh. Parang nakaka-damage pa siya lalo sa pangalan ng ating mga idol. Camera recording. Okay, I think that's it, no? So, ayun guys, no? Sana po ay, ulitin ko ulit guys, sana po ay tayo is magkaisa, no? Walang dahilan para tayo mag-away-away dahil at the end of the day, guys, yung sinusuportahan po natin mga artists is pare-parehong Pinoy, guys, no? So, hindi ko alam bakit kailangan nating magkagulo sa mga bagay na hindi naman dapat, no? Kaya, ayun lang, please, magkaisa tayo, no? O, alam nyo naman na pag nagkaisa tayo dyan guys is talaga mas haangat pa po lalo yung P-pop community natin, no? Mas mabibigyan ng pansin or ng ating gobyerno na talaga nag-excel tayo, no? So parang ganun din yan guys, no? Yung pag sinusuportahan ng gobyerno yung ating mga athlete, no? Syempre Carlos Yula, let's go, no? Napakaraming dyan, no? Na, ganun kasi yan guys, eh. Once na mapansin yan ng gobyerno, pag naka-achieve ng tsaka nila susuportahan yun. Yun po yung pinaka-sad reality sa atin. Pero once na nagsisimula ka pa lang, syempre hindi ka pansin ng gobyerno, no? So, ayun. Pag umangat pa ng umangat yan lalo, yung ating P-pop community, I think guys is talagang mag-benefit tayo lahat dyan, no? So, syempre, yung ginagawa natin is syempre para sa kanila rin, eh. And then ginagawa nila sa atin is para sa atin din naman yun guys, mag-benefit din sa atin yun. So ayun lang, so please lang tayo, maging mabait sa isa't isa, no? And ayun lang, kindly like, comment, share, subscribe guys. So this is Point of Ed signing out. Peace, let's G.